Si Kotaru ay isang hikahos na talunang umupa ng sobrang murang apartment pero nadiskubring meron tong kasamang multong may gustong gawin sa kanya. Sa kung anong paraan, nadagdagan nito ang kanyang risk, kaya mas dumami pa ang mga babaeng gustong sumali sa mga sesyon. Nagsimula ang lahat nang lumipat siya sa room 106 ng Corona Apartments, kasama ang pinakamatalik na kaibigang si Kenji, kung saan matapos ayusin ang lahat ay tumawag siya sa kanyang ama upang kamustahin ang trabaho nito. Pagkatapos nilang mag-usap, natulog siya at sa kung anong dahilan ay hindi ito natinag o nagising sa ingay at pagyanig na naganap buong gabi. Kinabukasan, sumama siya kay Kenji sa isang hukayan at habang nagtatrabaho, sinabi ni Kenji ang chismis na haunted ang kwarto ni Kotaru. Sinabi ni Kotarung wala siyang pakialam at gusto niya ang apartment, na sobrang murang wala pang 5,000 yen kada buwan ang binabayaran. Habang nag-uusap sila, lumapit ang manager at inutusan si Kotarung pumunta sa Site B para tumulong at habang papunta, may narinig siyang boses na tumawag sa kanyang pangalan. Tulad ng tipikal na walang utak sa mga horror movies, sinundan niya ang boses at di pa siya gaanong nakakalayo nang biglang bumigay ang lupa't natagpuan niya ang sarili sa loob ng isang kuweba. Sa loob ng kuweba ay nakakita siya ng altar na may rebulto ng isang babae sa gitna, at habang nilalapitan ito ni Kotaru, sinabi ng misteryosong babaeng hinihintay niya ito, at masaya siyang sa wakas ay natapos na rin ang pag-aabang. Dahil mukha naman siyang tao, sinubukan niya itong hawakan, pero bigla na lang siyang nagising sa kama ng ospital. Kinabukasan pagkatapos ng klase, inalok siya ni Shizukang sabay ng umuwi dahil pareho sila ng bahay at ito rin ang landlady pero tumanggi siya rito. Paglabas niya ng classroom, sinabi ni Kenjing miyembro siya ng Knitting Society at papunta siya sa isang meeting. Pagdating ni Kenji sa club, nakilala niya ang natatanging miyembrong si Harumi Sakuraba at pinunan roon ang form ng society bago ito ibinigay sa kanya. Kinagabihan pag-uwi ni Kotaru, nagulat siya nang makakita ng isang babae sa loob ng kanyang kwarto't na bigla ang babaeng nakikita siya ni Kotaru pero inakala niyang isa lang tong baliw na tumakas mula sa Arkham. Basta na lang niya itong binuhat at itinapon palabas ng kwarto pero agad naman itong bumalik sa pintuan. Sobrang nagulat si Kotarung muntik na siyang matisod na ikinatuwa ng babae't nagpakilala ito bilang si Sana at nang kumalma na rin si Kotaru, sinabi ni Sanang kailangan nitong lumipat dahil pag-aari niya ang kwartong yun. Nang atwiran si Kotarung naghirap siya para makahanap ng ganun kamurang apartment at hindi niya bastang isusuko yon sa nawawalang kamag-anak ni Casper. Nagalit si Sana kaya sumugod ito gamit ang kapangyarihan pero maswerte si Kotaru dahil may sagrado siyang gamit mula sa kanyang lola na nagamit niya para protektahan ang sarili. Sa gitna ng pagtutuos ng dalawa ay may babae namang biglang pumasok sa bintana sakay ng walis na ikinagulat nilang pareho. Habang hinihimas ang ulo, tinanong ni Kotaru kung sino siya at nagpakilala itong si Magical Girl Rainbow Eureka. Inakala agad ni Kotarung isa itong nilalang na may obsesyon sa pagko-cosplay pero iginiit ni Eureka hindi siya ganun. Sinabi rin niyang nasa panganib ang kwarto dahil taglay nito ang napakaraming magical energy na makakaakit ng mga magical girl na nanaisin tong gamitin sa masama. Gayunpaman, tulad ng ginawa kay Sana ay itinapon siya ni Kotaru palabas kaya kinalampag nito ang pinto at nagmakaawang papasukin siya sa huli. Naawa rin sila at pinayagan ulitong bumalik sa loob. Ipinaliwanag nilang hindi sila naniniwala sa kwento niya kaya sinubukan ni Eureka kumbinsihin silang di siya baliw na mahilig sa magic. Pero bago pa makapagpaliwanag ay bigla siyang tumalsik sa dingding. Ito ay dahil bumukas ang lapag sa ilalim niya at lumitaw ang dalawang lumulutang na bootleg tikistatsong nagpakilalang si Karama at Kurama. Sumunod sa kanila ang isang babaeng nagpakilala bilang si Kiriha na inapo ng Earth People na lumipat sa ilalim ng lupa sa nakaraang siglo. Ipinaliwanag ni Kirihang ang Room 106 ay isang sinaunang dambana ng kanilang lahi at nais nilang bawiin ito at nag-alok pa siya ng mga gold bar bilang kapalit ng pag-alis ni Kotaru. Dahil sa kasakiman niyang parang si Mr. Krabs ay pumayag si Kotaru, pero nang banggitin ni Kirihang gagamitin ang dambana para simulan ang pagsakop sa ibabaw ng mundo ay binawi niya ang kasunduan. Sinubukan ni Kirihang baguhin ang isip nito sa pagdikit ng kanyang katawan ritong kinagalit ni Sanang tinawag siyang pakawala, at bago pa makasagot si Kiriha ay biglang may lumitaw na selyo sa dingding. Sobrang sawa na si Kotaru sa mga biglang pumapasok sa kwarto niya kaya tinangka ng harangan ang dingding sa pamamagitan ng pagtulak rito. Pero nauwi yon sa pagbagsak ng mukha niya sa flatless pendulum ng babaeng lumitaw mula sa dingding. Sumigaw ang babae't nagulat si Kotarung sa pagbalanse, ay aksidente naman niyang nahawakan ang katawan nito kaya humingi ng tawad bago umatras, pero natapilok at nadapa ang uslak kaya lalo yung kinainis ng babae. Inakusahan siya nitong may maruming balak pero ipinaalala ni Kotarung flat siya at wala itong interes sa mga ganong babae kaya naman dahil sa inis, sinamon ng babae ang kanyang mga sandata at tinangkang ubusin ang lahat sa kwarto. Doon sila dinipensahan ni Karamat Kurama kaya nakagalaw si Kotaru para umatake.
Pero hinarang ito ng babae ng shield hanggang makapuslit si Sana at tinakpan ng damit ang mukha nito. Dito nalantad ang kanyang panloob kaya nagpa siya tong wasakin ang buong planeta, pero biglang lumabas ang isa pang babae mula sa portal, na pinigilan siya sa pagsisimula ng intergalactic war sa pagsira ng planeta. Sa sumunod na sandali, pumasok si Shizuka sa kwarto at tinanong kung ano ang nangyayari, pero nang makita ang kalagayan ng kwarto, agad itong nag-full Super Saiyan mode at binugbog silang lahat. Sa huli, pinakinggan ni Shizuka ang paliwanag nila't pinilit silang lahat na pumirma sa isang kasunduang di na muling gagawing battlefield ang kwarto. Pagkaalis, ipinaliwanag ng babaeng si Ruth na sila ni Thea ay napunta sa mundo bilang bahagi ng pagsubok para sa karapatan ni Thea sa trono ng kanyang imperyo. Sinabi niyang random na napili ang kwarto ni Kotaru para maangkin ito ng imperyo, at pagkasabi niya nun ay agad namang inutusan ng mayabang at makasariling blonding si Thea si Kotarung sumumpa ng katapatan sa kanya at isuko ang kwarto. Natural na tumanggi si Kotarut ang iba pa at pinaalala ni Kiriha kay Theyang bawal gumamit ng karahasan para makuha ang gustot sa huli. Nagkasundo silang ayusin ito sa pamamagitan ng paglalaro ng card games. Madali lang ang mga patakaran ng laro kung saan bawat isa ay bibigyan ng bahagi ng kwarto pati 180 puntos. Sa bawat larong magaganap, mababawasan ng puntos ang nasa ika-4 at ika-5 pwesto at ililipat ito sa nasa una at ika-2 pwesto. Pagkatapos ng unang round ng laro, nanguna si Kirihang sinundan ni Thea kung saan mas maraming puntos ang nawala kay Yurika kesa kay Kotarut Sana, at sa huli, si Thea, Ruth, at Kiriha ay umalis pero naiwan si Yurika at natulog sa loob ng aparador. Kinabukasan, bago umalis si Kotaru papuntang eskwela ay iniwan niya si Sana para magmando at nagkasundo sila ng pansamantalat habang nasa eskwela, si Yurika, Thea, at Kiriha ay palihim naman siyang sinubaybayan. Pag-uwi nito, nagulat siya nang makitang nagluluto si Kiriha at tila umaakto pa bilang perpektong asawa. Pagkahanda ng pagkain, pinagsaluhan nila ito at napilitang magmakaawa si Sana kay Kotaru na payagan siyang sumanibrito para matikman ang pagkain. Pumayag si Kotaru pero nagulat nang yakapin siya ni Sana mula sa likod na parang kualat sinabing sapat na yon at bago sila magsimulang kumain, binuksan ni Yurika ang aparador at nagmakaawa sa kanilang isama siya. Nung una ay tumanggi si Kotaru at sinabing tamad at pabigat lang siya pero nang magmakaawa ito, napapayag din siya at pagkatapos ng hapunan ay naglaro uli sila ng cards kung saan sumuko si Kotaru at nagpaalam siyang magbabanyo. Habang nandoon siya, tinanong ni Thea si Kiriha kung maayos ang plano pero nagkunwari si Kirihang walang alam at sinabing mag-focus si Thea kung saan pinanood ni Sana ang dalawa at tinanong ang pinag-uusapan nila pero tiniyak sa kanyang wala yun. Gayunpaman, kinabukasan sa eskwela ay naisip naman ni Kotarung gumawa ng masama dahil biglang ipinakilala roon ang mga babae bilang bago niyang mga kaklase. Nandoon din si Sana pero walang ibang nakakakita sa kanya't sinabi nito kay Kotarung sinubukan niya silang pigilan at sa break, pinanood nito ang mga kaklase niyang naaaliw sa mga babaeng ikinainis nito kaya nagpa siyang asikasuhin ang mga bagay. Samantala, naglalakad sila Thea at Ruth sa eskwela nang hindi nila sadyang maistorbo ang practice ng panlalaking cheer team. Mabuti na lang at nailigtas sila ng mga kaklase kung saan binalaan silang huwag babanggain ang cheer team na sinasabing mga pinakabuli sa buong paaralan, pero ang narinig lang ni Thea ay sila ang namamahala sa eskwela. Kasabay nito, nakatanggap si Yurika ng sulat mula kay Kotarung pinapapunta siya sa likod ng gym at agad inakala ng delusyonal na sasabihin ni Kotarung naniniwala ito sa kwento niya. Habang masaya siyang papunta doon, aksidenteng nadapa ang uslak pero tinulungan siyang bumangon ni Harumi at tinanong kung saan ang daan. Pagkatapos ituro ni Harumi kung saan, nagpasalamat ito't masayang tumakbo palayo kaya nagtaka si Harumi sa kakaibang babaeng yon. Pagdating ni Yurika sa lokasyon, bigla siyang napaligiran ng grupo ng mga babaeng nagpakilala naman bilang mga miyembro ng cosplay society. Sinubukan ni Yurikang ipaliwanag na hindi siya cosplayer pero sinabi nilang binalaan na sila ni Kotarung itatanggi niya ito at habang tinutukso ang kaawa-awang babae, nanonood naman si Kotaru mula sa halamang nakangiti. Kinagabihan habang naglalaro sila ng cards, gaya ng lagi, nagreklamo si Theyang sawa na siya at sumang-ayon si Kotaru kaya minungkahi ni Kirihang sumali sa Interclub Obstacle Marathon Race. Sumang-ayon ang lahat lalo na si Kotarung tiwalang magaling siya sa athletics, pati si Theyang tumawang tila isang masamang mangkukulam. Kinabukasan, sa meeting ng club ay ipinakita ni Kotaru ang marathon flyer kay Harumi at niyaya itong sumama rin dahil kinakailangan ang 2 miyembro sa bawat club para makasali. Pinaalala ni Haruming mahina ang kanyang katawan pero tiniyak ni Kotarung magiging maayos ang lahat at sinabing pwede siyang umatras agad sa simula pa lang ng karera kung mapagod siya. Pumayag si Harumi pero sinabing gusto niyang tapusin ang karera bilang hamon sa sarili't patunayang kayarin at pagkatapos, habang naghahanda si Kotaru para magsanay ay tinanong niya si Sana kung sino ang balak irepresenta sa karera.
Dahil hindi siya pwedeng sumali bilang multo, napagkasunduan nilang pwede siyang pumili ng kinatawan at sinabi ni Sana ritong gusto niyang ito ang irepresenta, kaya nangako siyang ipagmamalaki siya nito. Nang tumingin sila sa bintana, nakita nilang nagsasanay si Kiriha para sa school track and field team, kung saan bukod sa pagtalbog ng kanyang malaking plat habang tumatakbo ay napakabilis niya kaya agad rin tong tinanggap sa team. Sigurado itong siya na ang pipiliin nila bilang kinatawan para sa marathon kaya inutusan niya sila karamat-kuramang maghanap kung may ibang mas mabilis sa kanya. Samantala, si Thea naman ay komportableng nakapwesto bilang bagong leader ng cheer team at habang pinapakita ang kanyang otoridad ay tumawag si Ruth. Sinabi ni Ruth na may na-detect ang scanner na dalawang lumilipad na bagay sa eskwelahan at idinagdag na mukhang sila karamat-kurama iyon kaya tinanong rito kung ano ang gagawin. Inutusan siya ni Theyang magpadala ng drone dito kahit pabinalaan siya ni Ruth na magdudulot ito ng gulo kay Kiriha at pagkatapos, habang nagsasanay si Harumi ng stretching ay sumali si Kotaru kung saan nanatili si Sanang nagmamasid. Nang dumaan si Thea kay Sana at makita si Kotaru at Harumi, tinanong niya kung ano si Harumi kay Kotaru at pinaliwanag ni Sanang siya ang president ng club nito at sa kanya rin ito pinakaloyal. Biglang nainis si Thea nang marinig na may iba pang sinumpaan ng katapatan si Kotaru at nagsimulang magreklamo. Pero si Kirihang tahimik na nanonood ay nagsalita at sinabihan si Theyang tigilan ang pag-aktong parang batang kulang sa aruga. Tinanong din niya si Thea kung ba't pinadalhan ng drone si Karamat Kurama kaya sinabi nitong di niya alam na yon ang mga lumilipad nitong laruan at pinaliwanag na pinoprotektahan lang niya ang eskwelahan. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimula ang marathon at agad nanguna si Kiriha at ang kanyang kasama kung saan sinubukan ng ibang makahabol pero biglang nagkaroon ng siksikan ng mga estudyante sa daan. Madaling nakalusot si Thea dahil buhat siya ng isa sa mga bagong tagapaglingkod at napilitan si Kotarong tapakan ang iba habang buhat si Harumi. Pagkalipas ng ilang sandali at nang makapagpatuloy na ang lahat, naiwan si Yurika sa unang linyang tila sobrang pagod ang itsura. Habang patuloy sa karera, nahirapan si Kotarong sagutin ang simpleng tanong sa math dahil ang tanging laman ng utak niya ay Taylor Swift lyrics. Sinubukan siyang tulungan ni Sana sa sagot pero tumanggi si Kotaru at sinabing mauna at sa huli, nasagot niya rin ang tanong at nagpatuloy sa karera. Habang tumatakbo, nakita niya si Thea kaya inasar niya ito ng kaunti bago makarating sa ika-4 na hamon na isang paligsahan ng pagkain ng binban at kinain ni Kotaru ang kanyang parang isang patay gutom. Nang mapansin ang magaspang niyang ugali, tinawag siya ni Theyang kadiring uslak pero hindi ito pinansin ni Kotaru nang makita si Harumi. At agad itong tumakbo roon pero sinabi niyang magpatuloy na ito dahil mabagal siyang kumain. Nagpatuloy si Kotaru sa karera pero naantala muli dahil hindi na naman niya masagot ang isa pang simpleng tanong sa susunod na hamon. Habang naroon siya ay nagpatuloy naman si Harumi sa pagtakbot nakita si Yurikang halos pasuko na, kaya nilapitan siya ni Harumi at iniabot nito ang kanyang kamay kasabay ng panghihikayat kay Yurikang huwag sumuko. Sinabi ni Haruming naniniwala siya kay Yurikang tila gumana dahil tinanggap nito ang tulong niya at pagkatapos, ipinakilala ni Harumi ang sarili kay Yurika dahil nakalimutan niya itong gawin nung una silang magkita at sabay tinuloy ang karera. Samantala, si Kiriha pa rin ang nangunguna at nakarating na sa pangalawa sa huling hamon nang dumating sina Kotaru at Thea. Nagtalo na naman sila pero naghiwalay ng pumili ng sariling balakid kung saan tulad ng ginawa niya sa simula ng karera, nagpakarga muli si Thea sa isa sa kanyang mga tagapaglingkod. Kasabay nito, dumating ang mga lalaking tinapakan ni Kotaru sa simula ng karerang naghahanap sa kanya't napagkamalan nila si Kenji bilang si Kotaru. Sa kasamaang palad, nabitag sila sa isang shock bomb na inilagay ni Thea bago magsimula ang karera't nang makita ng ibang estudyanteng ang sinasakyang beam ni Thea ang tila pinakaligtas ay nagsiksikan sila papunta roon. Sa huli, naitulak si Thea pababa at bumagsak siya sa mga bomba tulad ng iba pang estudyanteng nahulog mula sa mga beam at habang nangyayari yon, ginagawa nila Harumi at Yurika ang lahat para makarating sa finish line. Ngunit biglang hinimatay si Harumi kaya nag-transform si Yurika at ginamit ang magic para gamutin siya at kasabay nun, mananalo na si Kotaru pero bigla ring bumagsak sa pagod kaya naunahan siya ni Kiriha at Thea. Para sa huling hamon nila, dapat naman pumili ang mga ito ng balotang naglalaman ng mga bagay na kailangan nilang dalhin sa finish line. Nangyaring si Thea ay dapat humanap ng D-cap bra habang si Kiriha ay kailangang maghanap ng A-cap kaya naman nagtuos ang mga babae at tinangkang kunin ang bra ng isa't isa. Nakarating si Yurika at Harumi sa huling balakid at matapos pumili ng balota, nadama ni Yurika ang pagkatalo dahil dapat magdala ng kaibigan. Sinabi ni Haruming huwag mag-alala dahil magkaibigan na sila't humingi ng tulong sa kanyang item na isang miyembro ng kanyang club, kaya magkasama nilang tinawid ang finish line kasama si Kotaru at pinarangalang mga nagwagi. Di nagtagal, nagpunta sila sa isang hot spring resort dahil nanalo si Ruth ng isang voucher, pero nagulat sila nang makitang ang resort ay isang luma at sirang gusali.
Maliit din ang kanilang kwarto kaya humingi ng tawad si Ruth sa pagdala sa kanila sa basurang lugar pero tiniyak ni Kotarong pwede pa rin silang mag-enjoy sa beach na sinang-ayunan rin ni Thea. Kalaunan sa beach, tinangkang kunin ng mga babae ang reaksyon ni Kotaru sa mga swimsuit nila pero tinutok niya ang buong atensyon kay Haruming nandoon din. Bilang ganti, inilibing siya ng mga babae sa buhangin at nagtakbuhan sa dagat kaya si Harumi ay nanatiling kasama niya. Nang mapansin ng mga babaeng parang nag-enjoy si Kotaru sa parusa, nagdesisyon silang asikasuhin ito sa pagbiyak ng isang pakwang sobrang lapit sa ulo niya. Habang naglalaro sila, napansin ni Kotaru ang dalawang uslap na mabilis lumapit at nagbabala pero akala ni Thea sanang nagsisinungaling siya hanggang lumingon sila't nahulog si Thea sa isang butterfly net. Nang mapagtanto ng mga lalaki ang pagkakamali, humingi sila ng tawad at nagbigay ng paliwanag na hindi sila mga uslap na nangingidnap ng mga babae. Ngunit hindi naniwala ang mga babae kaya pinagbubugbog nila ang mga ito at inilibing sa buhangin hanggang leeg bago sila bumalik sa inn. Nang gabing iyon, habang natutulog ay biglang napalipat si Kotaru kay Ruth at nagising siya sa una. Inakala nitong may balak si Kotaru, ngunit napansin niyang mahimbing ang tulog nito't nananaginip pa ng salagubang. Dahil nainis na iniisip ni Kotarong salagubang siya, sinampal niya ito para magising at humingi ng tawad ang uslak pero hindi siya nakinig rito at dahil wala sa mga babaeng sumuporta sa kanya ay nagtungo ito sa beach. Doon ay nakita niya si Kiriha kaya sumama siya dito't nag-usap sila tungkol sa crush na nais niyang makita uli at habang nag-uusap ay sinubukan silang takutin ni Sana. Pero nakuryente siya sa mga charm na suot ni Kotaru at agad tong nagmadaling tignan kung ayos lang siya, ngunit nagalit ito kay Kotaru sa pagsuot ng ganon bago lumayo. Kinabukasan sa almusal ay sinubukan ni Kotarong makipag-usap kay Sana pero sinabi nitong hindi sila magkaibigan at nagalit ng sumang-ayon si Kotaru sa sinabi niya. Napunta siya sa gilid ng isang bangin at nagdesisyong bumalik sa pakikibigma kay Kotaru sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng plano niyang palayasin ito sa kwarto. Ngunit hindi niya alam na sinusundan siya ng mga uslak mula sa beach hanggang sa nadakip siya ng mga itot samantala, si Kotaru ay hinahanap siya sa beach nang makasalubong nito si Harumi at napagdesisyonang sabihin ang nangyari. Pagbalik sa bangin, inihayag ng mga lalaking sila ay talagang mga ghost hunter at nais nilang ibenta ang babae sa isang mayamang kliyente. Habang patuloy na nahihirapan si Sanang makalaya mula sa mga uslak, si Yurikang naghahanap din sa kanya ay lihim na nanonood mula sa mga halaman. Dahil sa pagiging duwag, nag-isip itong humingi ng tulong ngunit nang maalala ang mga payo ni Harumi tungkol sa hindi pagsuko, nagbago ang kanyang desisyon. Bago pa siya makapag-transform, nakita siya ng mga miyembro ng cosplaying society at hinila siya palayo, at si Sana naman ay nagsisikap na basagin ang pinaglagyan sa kanya habang nasa daan pero hindi ito magawa. Sinabi ng babaeng multong nagtatrabaho kasama nilang sumuko na lang at pinaliwanag na isa lang siyang abala kay Kotaru. Dinagdag niyang ayaw ng mga tong mamuhay kasama sila kaya palagi nilang dinadala ang mga charm para itaboy ang mga multo sa paligid. Kasabay nito, ipinaliwanag ni Kotaru ang lahat kay Harumi na sinabing maaari siyang parangalan bilang pinakauslak na tao sa buong planeta. Giniit nitong higit pa sa kahit ano, ang gusto ni Sana ay maging kaibigan siya kaya naisip nito ang mga oras na ginugol niya kasama si Sana at sa wakas ay napagtantong siya ay walang utak at tumakbo. Habang hinahanap ito, nakasalubong niya ang mga cosplayer tangan ang sakripisyo nilang tupang si Yurika pabalik sa hotel na nakumbinsi naman niyang hayaan siyang makausap ito kung saan sinabi niya ang pagdakip kay Sana. Agad siyang bumalik sa inn at sinabi sa iba ang tungkol doon kaya nagkasundo silang iligtas ito ngunit ang tanging problema ay wala silang ideya kung saan siya dinala. Nagmungkahi si Shizukang gamitin ang lumang ghost locator ngunit sa sandaling nilagay nila yon, sumabog ito sa kanilang mukha kaya sinabi ni Kiriha kay karamat kuramang iskan ang paggana ng device. Sa ibang lugar, nakaupo si Sana sa glass prison habang patuloy ang babaeng multo sa pagpapaliwanag na wag nang umasang ililigtas siya ng knight in shining armor. Sumumpa si Sanang di siya umaasa sa ganun ngunit nakita ng babae ang totoo at nagsimulang magkwento ng isang istorya tungkol sa kanya at sa lalaking nangakong babalik para sa kanya sa nakalipas na mga taon. Inamin ng babaeng naniwala siya sa lalaki at naghintay, ngunit lahat ng yun ay di totoo dahil nais ng lalaking mawala siya. Habang nagsasalita, biglang tumunog ang mga alarm at sa screen ay nakita ng mga lalaki si Kotaru ang iba. Bago sila makapagplano, biglang sumabog ang pinto at dumating sila Kotaru sinabing ibalik si Sana sa kanila kahit na pinagalitan niya ang mga ito sa pagdating. Tumanggi ang mga lalaki at pinadala ang Aliporhes upang lumaban at habang nangyayari yon, sinabi ni Shizuka kay Kotarong tulungan si Sana. Habang tumatakbo rito, sinubukan ng babaeng multong kumbinsihin si Sanang sumama sa kanya't nang tumanggi ito, nagalit ang babae at nangakong hindi niya ito papatawarin sa pag-iwan rin sa kanya.
Pagkatapos ay sinamon ng babae ang lahat ng ibang multot pinagsama-sama bago itulak ang glass prison, kung saan sinubukan ni Kotarong makalapit pero pinatalsik siya ng mga multo sa haligit pinigilan ang iba pang makarating sa kanya. Pagkatapos, inangat ng babae si Sana at hinigop sa kanyang katawan kahit patuloy na lumalaban, ngunit bumangon si Kotaro at tinanggal ang mga charm sa leeg bago sumugod sa halimaw. Sa simula, tinamaan niya ito sa mukha gamit yon at inihagis ito sa kanya matapos nitong tiyaking hindi masasaktan si Sana. Nawasak ang halimaw at nakalaya si Sana, ngunit nang mapansin nitong hindi siya nasaktan ng charm, nagsimula tong umiyak dahil nakita niyang yon ay family protection charm. Ibig sabihin ay itinuturing siya ni Kotaro bilang pamilya at hindi niya napigilan ang mga luha kaya inisip ng ibang may sinabi ito sa kanya. Samantala, ang mga lalaking bootleg men in black ay nagsimula ng tumakas ngunit nahabol sila ni Kiriha at tinuruan ng leksyon. Ilang araw matapos nilang bumalik mula sa trip, sinabi ni Kotaro sa mga babaeng dapat silang magsulat ng script para sa teatro. Sinabi niyang ang pinakamagandang script ay pipiliin at gagawing dula sa paparating na School Cultural Festival at sinabing ginagawa yon upang tulungan si Kenji, na miyembro ng club. Ngunit pinaliwanag ni Sanang nais niyang patunayan kay Kenjing kaya niyang magsulat ng dula dahil tinawag siya nitong walang kwentang basura kaya tinanggap ni Kotaro iyon bilang hamon. Pumayag ang mga babae at tinawag si Kotarong pinakauslak sa lahat, ngunit pinangako niyang bibigyan ang mananalo sa contest ng kaunting puntos mula sa kanya. Habang nag-iisip ng mga ideya, nagpaalam si Ruth upang suriin ang ilang datos, habang si Thea naman ay naglalaro ng video games at pagkatapos umalis. Tinanong ni Eureka si Kotaro kung ayos lang na ilagay ang alaga ng vice president ng club sa kwarto. Tinanong ni Kotaro kung anong alaga yun kaya nilabas niya ito mula sa closet at ipinakita, ngunit bigla siyang pinagsabihan nito at di maintindihan ni Thea kung bakit nag-react ng ganoon. Pinaliwanag ni Kiriha ang nangyari kay Ruth sa inn at habang sila ay nag-iisip kung anong gagawin dito, bumalik si Ruth kaya mabilis nilang tinulak si Eureka sa closet kasama ang insekto. Napansin ni Ruth na medyo kakaiba sila ngunit tiniyak nila ritong walang problema at paglaon ng gabing yon, sumanib si Sana kay Kotaro para matulungang magsulat ng script at habang ginagawa ito ay lumabas si Eureka sa closet. Nagreklamo siya na ang beetle ay patuloy na gumagalaw at hindi siya pinapatulog kaya sinabi ni Kotarong iwan na lang sa closet at matulog sa kwarto. Samantala, si Thea ay abala sa pagsusulat ng script nang biglang mag-alarm na nangangahulugang may space-time quake at isang buwan ang lumipas. Inanunsyo si Thea bilang nanalo sa contest ngunit di natuwa si Kotaro at Eureka dito. Habang naghahanda ang mga estudyante sa festival, pinaliwanag ni Ruth na ang dulang sinulat ni Thea ay batay sa alamat na kilala ng lahat sa kaharian. Ito ay tungkol sa prinsesang tinulungan ng Blue Knight matapos siyang madamay sa isang kudeta at habang nag-uusap sila, narinig nilang tinatanggihan ni Thea ang lahat ng kandidato sa papel ng prinsesa. Si Eurikang nakakostyum ng kabayo ay hinikayat si Theang ibigay sa kanya ang papel, ngunit di man lang siya tiningnan at pagkatapos, lumapit si Kotaro at binanggit sa kanyang may perpekto para doon. Ngunit sinabing ibubunyag lang kung sino yon kung bibigyan si Eureka ng ibang papel, at nang pumayag si Thea, pumasok si Harumi sa kwarto at tinanong si Kotaro kung bakit pinapunta. Paglaon, nagsanay si Harumi ng mga linya kasama si Kotaro sa bubong at inamin kahit gusto niya ang kwento ay di niya magawang umugnay sa prinsesa. Sinabi nitong subukan niyang muli at nang simulang sabihin ang mga linya ng Blue Knight ay biglang naintindihan ang pakiramdam ng prinsesa. Dahil dito, naiparating niya ang mga linya ng maayos at nakuha pa ang pag-apruba ng club president ng teatrong nanonood sa kanila. Lumipas ang ilang araw at habang nagsasanay para sa dula, nagalit si Thea kay Harumi dahil hindi nito maayos na nasabi ang mga linya, ngunit napakalma siya ni Kotaro sa pagsasabing hindi pa sanay si Haruming kasama si Kenjing gaganap na Blue Knight. Upang patunayang mahusay si Harumi, nakipagpalit siya kay Kenji at nagsanay ng mga linyat habang ginagawa nila ito. Napansin ni Theyang nasa open field shot dapat aminin sa sariling si Kotaro ang perpektong Blue Knight. Maging si Kiriha ay nagmungkahing ibigay ang papel rito dahil malinaw na mas komportable si Harumi sa kanya. At tila sang-ayon rin ang lahat sa suhestyon, kaya pumayag si Theyang ito ang gumanap bilang Blue Knight dahil gusto niyang maging maayos ang takbo ng dula. Habang nagpapatuloy ang rehearsal, walang nakapansin na may isang nagmamasid sa kanilang sumumpang sisirain ang dula at nang hapon ding iyon. Nagsanay si Kotaro kung paano maging kabalyero kasama si Thea, ngunit patuloy na pinunto ni Theyang di siya magaling. Nang dumating si Ruth na may dalang tsaa, nagpahinga sila't habang umiinom ay tinanong ni Thea si Ruth kung nahanap ang barkong nagdulot ng spacequake. Sinabi ni Ruth na wala siyang natagpo ang bakas nito kaya tinanong ni Kotaro ang pinag-uusapan nila at pinaliwanag na dumating ang isang barko mula sa planeta nila nung nakaraang buwan pero di nila ito matagpuan. Sinabi ni Theyang siguradong yun ay sa pangalawang Crown Princess na si Clan dahil siya ang nag-develop ng cloaking system nito at sinubukan pang magtanong ni Kotaro ngunit pinatigil siya ni Thea at minungkahing ituloy na ang pagsasanay.
Kinabukasan, nagpatuloy ang rehearsal at bago magsimula ang unang eksena ay napansin ni Kotaro ang kakaibang babae sa entablado, ngunit di niya inintindi yun. Habang nagsasanay, napansin ni Kirihang malapit nang mahulog ang isa sa mga ilaw at si Thea ay nakaupo sa ilalim nito kaya agad siyang sumigaw, ngunit nanatili lang si Theang nanigas dahil sa gulat. Maswerteng tinulak siya ni Kotaro upang mailigtas ito mula sa panganib at nagpasalamat si Thea sa kanya't pagkatapos. Tiningnan ni Kiriha ang mga ilaw at napansing sinadya ang pagkahulog nito kaya sinabi niya yon sa iba pagka-uwi nila. Sinabi ni Theang si Clan ang salarin pero tiyak na iba ang motibo kaya tinanong nila ang ibig sabihin nun at pinaliwanag ni Ruth na mawawala ang titulo niya pag nalaman ng council na pinagtangkaan si Thea. Pinunto ni Kotarong nananatiling banta si Clan at sinabi ni Theang tiwala ritong poprotektahan siya't kinabukasan. Matapos ang rehearsal ay tinanong ng president ng teatro kung nais magsaya sa festival pero hindi pinayagan ni Thea si Kotaro. Pinagsanay niya ito sa gym kasama siya habang ang iba ay nagsasaya pero di nila napansing nanonood si Harumit samantala. Umuwi si Yurika upang pakainin ang Beetle at habang ginagawa yon ay pumasok si Ruth na may dalang tsaa. Ngunit nang lumabas ang isang ad tungkol sa mga insekto, nagwala siya dahil sa wakas ay napagtantong yun pala ay isang Beetle at naging determinadong itapon ito. Pagbalik sa gym, kakarating lang ni Kotaro at Thea matapos magsanay nang marinig nila ang tunog sa labas at sinabi ni Kotarong yun ang musika sa festival at tinanong si Thea kung gustong sumayaw at pumayag ito pero nagreklamo nang matapakan siya. Habang nagpapatuloy sa sayaw, pumasok ang iba sa gym at nanood sa kanila't hindi nagtagal. Tumakbo si Yurika roong hawak ang Beetle at sinabi sa kanilang hinahabol siya ni Ruth. Pinagtago nila ito sa isang kabinet kaya naman nang dumating si Ruth ay wala na siya roon, ngunit matalino rin si Ruth dahil alam niyang nagtatago lang ito sa kabinet. Habang papalapit, napansin niya si Kotaro Theyang nagsasayaw at agad bumalik sa kanyang sarilit sa oras na yon, ipinagbigay alam nila Karama at Kurama na may intruder sa gym at dun naman nagpakita si Clan. May dala siyang armas na ginawa niya habang nananatili sa Earth at sinubukang barilin si Thea, kung saan nakilala ito ni Kotaro bilang ang misteryosong babaeng nakita nung nakaraan pero napansing may binabalak. Sinubukan naman ni Theang ipagtanggol ang sarili sa pag-utos sa barkong magpaputok pero pinigilan siya ni Kotaro kaya pumalag, ngunit pinaliwanag nitong pinupuwersa siyang gamitin ang kanyang armas. Pagkasabi niya ng mga salitang yun ay lumitaw ang isang barrier, kaya mabilis tong tinulak ni Kotaro palayo, at dun nila napagtantong hinanda ni Clan ang lugar para kung magpaputok si Thea ay babalik lang ang pinakawalan niya. Nagalit si Clan nang gambalain ni Kotaro ang plano kaya tinutok niya ang armas dito para tuluyang tapusin, ngunit sumugod si Kotaro patungo sa kanya gamit ang espada't nagulat ang lahat ng magliwanag ito habang nasa ere. Sinalag ni Clan ang atake pero nagpatuloy ito hanggang mabasag ang barrier, kaya nagtaka si Thea kung siya ang tunay na Blue Knight, at bago makakilos si Clan ay tinakpan siya ni Sana ng damit kaya nagawa ni Kotarong sirain ang armas. Di pa rin umatras si Clan at inutusan ang barkong magpaputok, ngunit hindi niya namalayang tinutok ni Karama at Kurama ang device sa kanya't matapos ang pagsabog. Nakataka siya at sinabi ni Thea sa ibang hindi na ito dapat habulin dahil hindi rin siya matatagpuan. Habang nagsasalita, wala siyang ideyang pinagmamasdan sila ni Clan mula sa kabinet na pinagtataguan at dahil sa galit, nagdesisyon si Clan na magpasabog ngunit bago pa yun magawa ay nahulog si Yurika sa kanya. Kinabukasan, itinuloy ang dula kung saan bumalik si Clan sa tahanan at ibinalik ni Yurika ang Beetle sa may-ari. Nang gabing yon, habang tulog si Kotaro ay pumasok si Thea at Ruth sa kwarto para magsagawa ng seremonya at ibigay ang titulo ng Blue Knight. Sa sumunod na linggo, ipinakilala ang bagong estudyante sa klase at ginulat ni Yurika ang lahat ng yakapin ito at inihayag na isa rin siyang magical girl. Ngunit dinagdag nitong ang babaeng si Maki ay bahagi ng masamang grupong kilala bilang Darkness Rainbow at Paglaon. Habang kumakain si Kotaro at Sana ay sinubukan silang kumbinsihin ni Yurikang si Maki ay isa ring magical girl pero hindi sila naniwala. Sa halip, sinabi nilang magandang may isa pa siyang tao na makakasama na dedikado rin sa cosplaying tulad niya at pagkatapos nilang umalis. Nilapitan siya ni Maki at sinabing hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang kapangyarihan sa kwarto. Sinabi din niya ritong sasali siya sa cosplaying society para lang masubaybayan ito at nang tumalikod na siya upang umalis, nilapitan ni Harumi si Yurika at pinanood sila ni Making biglang ngumiti. Paglaon, pumunta si Yurika at Harumi sa cafe at nagpatulong si Harumi kay Yurikang mapalapit kay Kotaro kaya minungkahi nitong ayain siya sa date. Pag-uwi ni Yurika ay natagpuan niyang naroon si Maki kasama ang iba't nakiusap kay Kotarong palayasin ito. Pero sinabi ng mga kaibigang huwag maging emosyonal, ngunit nagpumilit ito kaya dinala siya ni Kotaro sa kusina. Ngunit bago pa siya makapagtanong, pumasok si Kenjing parang may-ari ng bahay at may dalang mga pagkaing binili. At nang mapansin ni Ruth na may tangang mga Beetle ito ay nagwala siya at nagsimulang humataw ng mga bagay.
Agad tong pinigilan ni Kotaro habang nililinis ng iba ang kalat, kaya hindi siya nakinig kay Yurika nang sinubukan nitong makipag-usap at pinagalitan din siya ng iba sa pagiging uslak kaya tumakbo ito. Habang pauwi si Harumi, nakita niya itong nakaupo sa isang bench at matapos silang mag-usap, pinayuhan siya ni Haruming kumbinsihin ang mga kaibigan sa mga aksyon. Kinabukasan, tumanggi si Yurikang pumasok sa paaralan kasama ang iba kaya iniwan ni Kiriha si Kurama upang bantayan ito at di nagtagal, lumabas si Yurika mula sa kabinet at iniwan ang apartment upang patunayan ang sarili. Sa paaralan, pinag-usapan ni Kotaro at ng mga babae ang pagpapatuloy ng dulang sinulat ni Thea at sinabi nitong sobra yung nagustuhan ng president ng teatro kaya nais itong ipagawa bilang pangalawang dula sa simula ng taon. Habang nag-uusap sila, dumating si Kiriha at sinabihan silang sumunod kung saan dinala niya ang mga ito sa isang hagdanan at pinakita ni Karama sa pader ang projection ni Kuramang pinaalam na umalis si Yurika sa apartment. Binanggit niyang nasubaybayan naman ito kaya tinanong ni Kotaro kung nasaan siya at sinabing pupuntahan niya ito. Samantala, nagkita si Yurika at Maki sa isang gusali at ipinangako ni Making hindi susugod ang mga kaibigan niya sa kwarto habang naroon sila. Naghanda sila ng barrier upang hindi maistorbo ng sinuman bago sila nagsimula sa laban at habang nagtutuos, dumating si Kotaro Sana at sinabi kay Yurikang sumama sa kanila. Dahil dito, inilipat ni Maki ang atensyon sa kanila at sinabi niyang salamangkero si Kotaro dahil nakapasok ito sa barrier. Ngunit sinabi ni Yurikang huwag siyang isali kaya nagcast ito ng isang spell na pansamantalang nagpahinto kay Yurika. Sinubukan ulit ni Making tamaan si Yurika ng isa pa ngunit itinulak siya ni Kotaro palayo at pinawi ang atake. Kung saan di maintindihan ni Maki ang nangyari kaya nagcast siya ng isang spell na naglabas kay Harumi. Lumalabas na kinidnap niya ito at pinipilit kontrolin ang katawan gamit ang magic at nang sabihin ni Kotarong palayain siya, umatake siya gamit ang mga enchanted na bato ngunit pinrotektahan sila ni Yurika. Sinubukan nilang iligtas si Harumi nang itutok ni Maki ang staff rito ngunit bago makarating, ginamit ni Yurika ang magic upang mag-teleport. Ginawa niya ito kasabay ng paglunsad ni Maki ng spell kaya siya ang tinamaan nito at bumagsak sa lupang hindi gumagalaw. Habang nakahigang walang malay sa ulan, sinubukan tong gisingin ni Kotaro pero di siya tumugon at nakahiga lang kaya tumayo si Kotaro at sinabi kay Making di na hahayaang makadikit ito kay Yurika. Pagkatapos, isang liwanag ang nagmula kay Yurika at biglang nagbago si Harumi at naging Princess Alaya na babae sa kuweba at sunod na binigay ang espada kay Kotaro matapos tong kunin ay bumagsak siya. Nagmadali si Sana upang tignan ito at nang matiyak na ayos lang siya. Nagmadali si Kotaro kay Making sinubukan siyang pigilan gamit ang magic, ngunit hiniwa ang mga ito gamit ang espada at patuloy itong sinugod. Nang mapansing hindi siya mananalo, nagcast ito ng isa pang spell kaya nakatakas siya sa ibang lugar at dahil hindi na rin makita ni Kotaro, tinago na nito ang espada at nagmadali upang tignan ang lagay ng lahat. Samantala, dahil alam ni Making di siya mananalo ay nagpasya tong kunin na lang ang kapangyarihan sa kwarto niya at di nagtagal, nagising si Haruming walang alaala sa nangyari pagkatapos matamaan si Yurika. Napansin ni Kotarong kakaiba yun pero pinaalam na ayos lang at habang nag-uusap ay naupo si Yurika kaya nilapitan siya at samantala. Ang iba ay nasa paaralan pat nagtatakang wala pa rin si Kotaro at Yurika at kung bakit di nila ito makontak. Sinubukang umakto ni Taeyang wala siyang pakialam at sinabing asikasuhin ang dula, ngunit habang nakaupo siya sa mesa ay biglang naisip na kahalik niya si Kotaro. Agad niyang iniwas ang isip sa ideyang yon at habang napapansin ng ibang kakaiba ang kanyang ikinikilos, dumating naman si Sana at sinabing may problema. Pagbalik sa abandonadong gusali, sinabi ni Kotaro kay Yurikang nakatakas si Maki at sinabing maghintay sa pagdating ng iba para mahanap ito ng magkasama. Tumanggi si Yurika at sinabing tiyak na nasa apartment si Maki at dapat siyang pumunta roon upang pigilan ito at nang subukang tumayo, bumagsak siya dahil mahina pa rin kaya pinilit ito ni Kotarong maghintay muna. Sinubukan ni Yurikang pumalag pero tiniyak nitong pag maayos na siya ay sasamahan ito sa laban bago tanungin ang kapangyarihan at dun nito kinuwento kung paano niya yun nakuha. Sinabi nitong mula noon ay may potensyal na siya sa magic pero isang araw, inatake siya ng isang halimaw na nakaramdam ng magic sa kanya pero maswerteng nailigtas ito ni Nana, na magical girl na may-ari ng staff bago siya. Sinabi nitong nais niyang suklian si Nana pero tumanggi itong pasamahin siya sa laban kaya nagpasya itong tumulong na lang sa anumang bagay na kakailanganin niya at nanatili sa tabi nito hanggang sa araw na nawala kay Nana ang kanyang magic. Sinabi ni Yurikang nangyari yon dahil dinakip siya ng grupo ni Making Darkness Rainbow at kinailangan ni Nanang pakawalan ang lahat ng magic upang manalo. Doon niya kinuha ang tungkuling nais gawin ni Nana upang makapagpasalamat para sa sakripisyong ginawa nito at matulungan din ang mga nangangailangan gamit ang kanyang mga kapangyarihan. Pagkatapos nitong magkwento, sinubukan niyang lumakad ngunit natumba siya dahil mahina pa rin kaya tinulungan siya ni Kotaro at Harumi at habang papunta sila sa apartment, pinasa ni Kotaro si Yurika sa likod.
Pagdating ng mga ito sa kanilang apartment, nakontrol na ni Maki ang enerhiya sa silid at tumakbo si Kotaro patungo sa kanya, ngunit tumalon ito mula sa bintana dahil ayaw lumaban sa limitadong espasyo kaya sumunod si Kotaro. Sa tulong ng magic ni Yurika ay nagawa nitong makalipad at makasabay sa laban habang nasa ere. Pero pinayuhan pa rin siya ni Yurikang iwasan ang staff ni Maki dahil magagamit yon upang pansamantalang alisin ang alaala niya. Ginamit ni Maki ang pagka-distract ni Kotaro upang ipitin siya sa magic bago mag-conjure ng malaking espada at subukang saksakin ito, ngunit pinigilan siya ni Yurika ng magical barrier. Sa kasamaang palad, masyadong malakas si Maki at napilitang umatras si Yurika nang masira ang barrier at sinubukan silang tapusin ng tuluyan, pero dumating si Karamat Kurama at napigilan nila ang espada bago ito wasakin. Bumaba si Makit na katagpo ng harap-harapan ang ibang sinabi sa kanyang sumuko at nang tumanggi roon, inutos ni Taeyang maglunsad ng atake ang barko nila rito, ngunit nagawang makadepensa ni Maki gamit ang magic shield. Gayunpaman, masyadong malakas ang atake, kaya kinailangan nitong ilagay ang karamihan ng kanyang enerhiyang mahikal sa shield bago matapos ang nilunsad, pero dahil hindi pa siya bumagsak ay inutos ni Taeya ang paggamit ng main cannon. Agad tumutol si Ruth at sinabing sobrang lakas ng kanyon para gamitin sa ganong sitwasyon, ngunit sinabi ni Taeyang hindi siya magpapatalo dahil nasaktan si Kotaro at hindi palalampasin ang nangyari. Habang patuloy na nag-uusap, dumating si Shizuka at tinanong kung sino ang sumira sa gusali kaya agad itinuro ng mga babae si Maki kung saan nabaliw na naman ito bago bugbugin si Maki ng matindi. Pagkatapos nun, napagtanto ni Making siya ay dehado kaya nagcast ito ng kanyang huling spell bago mawala, kung saan sinubukan tong habulin ni Yurika pero wala siyang natagpuang bakas at sinabi sa ibang nakatakas ito. Ngunit hindi nila alam kung sino ang tinutukoy niya at tila wala silang alaala kung anong nangyari at makalipas ang ilang araw, ipinaalam ni Maki sa mga miyembro ng grupong malakas ang mga kaalyado ni Yurika at dapat silang mag-ingat kay Kotaro. Sinabi nila ritong mag-focus sa pagkolekta ng karagdagang impormasyon ngayong kontrolado na nila ang kapangyarihan sa silid at paglaon. Nagpunta si Kotaro, Harumi, Yurika, at Kenji sa double date sa aquarium. Nang maiwan si Kotaro at Yurika, sinabi nitong wala sa kanya kung ito ay isang magical girl o hindi dahil alam niyang mabuti itong tao. Di nagtagal, isang grupo ang nasa isang lugar na kahawig ng basement na gumagawa ng iba't ibang bagay at nakatanggap sila ng tawag na sinabing sumalakay na ang mga taong lupa. 3 araw bago yon, hiniling ni Kiriha kay Kotaro sa mga babaeng tulungan siya sa dula para sa mga bata sa komunidad. Ngunit tila hindi gusto ni Kotaro ang ideya at sinubukang umalis nang sabihin ni Taeyang sasamahan itong magsanay. Ngunit nang banggitin ni Kirihang hiningan din niya si Harumi ng tulong, nagbago ang isip ni Kotaro sa araw ng dula ay gumanap si Kotaro, Deya, at Kiriha bilang mga taong lupa na sinasakop ang ibabaw. Si Harumi ang bihag nila at si Yurika ulit ang naging kabayo ni Kotaro nang dumating ang oras para sa mga bayaning magpakita, mga bootleg na Power Rangers lang ang dumating. Ang mas masahol pa ay nakasuot ang lahat ng pulang costume, na hindi lang kinagalit ng mga bata kundi pati na rin ni Kotaro pagkatapos silang pagalitan sa kapalpakan, dumating ang mga tunay na bayanit nagpatuloy ang dula. Napagtanto rin ng mga peking uslap na pumunta sila sa dula at hindi sa tunay na pagsalakay ng mga taong lupa kaya umalis sila't pagkatapos, sinabi ni Kiriha kay Kotarong may pupuntahan siya at umalis kasama ang isang bata. Nang pumunta siya sa backstage, tinanong nito ang iba kung alam nila kung sino ang mga uslap, ngunit wala silang ideya, pero sinabi ng mga direktor ng palabas na maaaring bahagi sila ng volunteer cleaning squad na pinagtatrabahuhan ni Kiriha. Sa kanilang pag-uwi, nakita nila si Kirihang nagwawalis kasama ang mga kaibigan pero hinila sila ni San at sinabing ang mga tao ni Kiriha ay sasakop na. Sinabi ng ibang mali siya't di mangyayari ang pagsalakay gamit ang mga walis at ng gabing iyon, habang tulog sila ay nakipag-usap si Kiriha sa kanyang clan chief, na siya ring ama nito. Kinumusta niya ang kanilang planong pagsalakay at dun nito kinumpirmang siya pati ang kanyang mga kasamahan ay tinanggap na ng mga tao sa ibabaw. Gayunpaman, hindi pa siya umuusad sa pagsiguro sa room 106 dahil hindi lang siya ang nagtatangkang kunin yon at sinabi ng kanyang amang umuwi muna siya para magpakasal, ngunit tumanggi ito at sinabing hindi pa siya handa. Kinabukasan pagkatapos ng klase, nakita ni Kotaro si Kiriha sa pamilihan, kaya nagpa siya tong tulungan siya, at habang naglalakad sila, nalaman ni Kotarong karamihan sa mga tao ay tinuturing si Kirihang bahagi ng komunidad. Nang matapos silang mamili, naupo sila sa isang bench sa tabi ng ilog at habang pinapanood ang paglubog ng araw, tinanong ni Kotaro kung gagawin pa ang orihinal na planong sakupin ang ibabaw. Sinabi nitong sigurado siyang ang kanyang pagboboluntaryo at pagtulong sa komunidad ay bahagi ng kanyang plano upang mapabilang ang kanyang mga tao sa lugar. Pinunto rin nitong pakiramdam niya ay ginagawa ni Kiriha ang lahat ng makakaya upang di siya pagtiwalaan, ngunit imbis na sumagot o ipagtanggol ang sarili ay tinanong ni Kiriha kung maaari silang lumabas sa libreng araw.
Pagdating ng araw na yon, naghanda sila sa apartment habang nanonood ang iba at nang makaalis na, nagsimulang mag-usap ang mga babae tungkol sa kanila at nagtaka kung bakit mukhang magkalapit sila. Binanggit ni Shizukang sigurado siyang nagde-date sila, ngunit hindi yun tinanggap ng iba kaya nagpa siya silang sumunod rito. Sinabi ni Shizukang di siya makakasama dahil kailangan niyang magtrabaho kaya umalis na sila at tiniyak na pareho ang tren nila kay Kotaro at Kiriha. Nang makarating sila sa lugar, nakita ni Kotarong isang amusement park yun at sinabi ni Kirihang naroon siya 10 taon na ang nakalipas. Habang sumasakay sa iba't ibang rides, wala silang ideyang sinusundan sila ng iba at nang pumasok sila sa isang play ay pinadala ni Thea ang isang surveillance drone at sinabing ipapaalam ni Ruth kung may mangyaring kung ano. Ngunit napansin nilang hindi nakasama si Ruth at napagtanto nilang pumasok ito sa building dahil may play tungkol sa mga rhinoceros beetle. Habang nag-iisip kung paano siya mahahanap, si Ruth ay nagwalat lumaban sa mga aktor na rhinoceros beetle at ang lead actor ay si Shizuka kaya agad niya tong pinatulog upang maiwasan ang gulo. Samantala, si Kotaro at Kiriha ay nakalabas na ng building at nagpunta na sa Ferris wheel at habang naroon sila, kinuwento ni Kiriha ang nakaraan at kung paano nakarating sa ibabaw 10 taon na ang nakalipas. Sinabi niyang nangyari yun kaagad nang mamatay ang ina at makipagtalo siya sa ama kung saan habang naglalakad noon sa ibabaw, nakilala niya ang kanyang unang pag-ibig at dinala siya nito sa amusement park. Inamin niyang mas matanda ito sa kanya at hindi na niya matandaan ang pangalan o mukha nito at dun tinanong ni Kotaro kung pumunta siya sa park upang muling maranasan ang mga alaala ng araw na yung kinumpirma niya. Sinabi niya ring nagboluntaryo siyang mamuno sa pagsalakay dahil ninanais niyang makita ito at dinagdag ring hindi niya puwersahang kinuha ang kwarto dahil kung ginawa niya yon, ang paksyon ng mga tao niyang pabor sa digmaan ay gagamitin yon bilang kanilang pagkakataon. Pinaalala ni Kotarong nabanggit niya ang pakikidigma dati kaya ipinaliwanag ni Kirihang hindi siya interesado sa digmaan dahil alam niyang mabubuti ang mga tao sa ibabaw. Inisip ni Kotaro ang lahat ng sinabi niya at binanggit ritong alam niyang mabuti itong tao, at nang bumaba na sila mula sa Ferris wheel, nagtangka silang sumakay sa roller coaster, ngunit sila ay ginambala ng isang submarine lumitaw mula sa lupa. Nakilala ito ni Kiriha bilang submarine ng mga taong lupa at nang lumabas ang mga nakasakay, inutos nitong bumalik sila pero tumanggi ang pinunong si Tayuma at sinabing dumating siya para ibalik ang dangal ng mga taong lupa. Samantala, pinanood ni Thea at ng mga babae ang pangyayari at nagdesisyon silang tulungan si Kiriha at Kotaro nang makitang inutos ni Tayuma sa mga sundalong magpaputok. Kasabay nito, naghanda si Yurika ng barrier sa buong park upang pigilan ang sinumang makialam at nang magpaputok ang mga sundalo, ginamit ni Karamat Kurama ang shield upang protektahan si Kiriha at Kotaro bago patumbahin ang kalaban. Pagkatapos, nilunsad ni Tayuma ang combat doll at inutos na patumbahin sila ngunit pinrotektahan sila ni Karamat Kurama at dahil napigilan ito, inutos ni Tayumang sirain ang roller coaster dahil alam niyang mahalaga ito para kay Kiriha. Bago pa matapos magsalita, sinuntok ito ni Kotaro sa mukha at sinubukang maglitan niya tungkol sa mga tao, ngunit hinataw siya ng isang sundalo ng baril kaya nagawa ni Tayumang sipain siya mula sa sab. Nagalit si Kiriha kaya sinubukan niyang tulungan ito, ngunit ang combat doll ay nagsimulang magpaputok sa kanya kaya napatigil. Ngunit maswerteng dumating si Thea at lumaban kaya nang mawalan ng lakas si Kotaro ay naligtas siya ni Ruth gamit ang kanilang teknolohiya. Dumating si Shizuka at Sana kaya inabot ni Thea ang espada kay Kotaro at nagsimula silang humarap sa maliit na mga combat doll na nilabas ng malaki. Tinapos ni Thea ang mas malaki sa tulong ni Kiriha at dinisarmahan ni Kotaro si Tayuma sa tulong ni Sana, ngunit di pa rin ito tinanggap ang pagkatalot pinagana ang self-destruct program. Agad inutos ni Kiriha kay Karamat Kuramang gamitin ang shield para higupin ang pagsabog at kasabay nito, pinagana ni Yurika ang shield niya at pinigilan ang pagsabog na magdulot ng pinsala sa lahat. Nainis si Tayumang nabigo ang plano kaya naglabas siya ng isa pang baril at tinutok kay Kiriha, ngunit di man lang ito kumurap ng patumbahin siya. Matapos maresolba ang issue at pigilan ang pagsakop, sinabi ni Kiriha kay Kotarong gobyerno ang bahalang magtakip sa insidente dahil ayaw nilang kumalat ang tungkol sa mga taong lupa. Ilang linggo pagkatapos ng nangyari sa park, pinanood ni Kotaro ang mga babaeng pinag-uusapan ng Pasko. Maliban kay Yurika, Sana, at Shizuka, wala pang ideya ang ibang babae tungkol sa Pasko at sinabi ni Theyang delikadong kumuha ng regalo sa mga estranghero nang banggitin ni Sana si Santa. Habang nag-uusap ang mga babae, tinanong ni Kenji si Kotaro kung may plano at sinabi ni Kotarong mayroon, ngunit tumanggi itong magsabi ng kahit ano tungkol doon bago siya tumayo at umalis. Kinagabihan, nakatagpo ni Harumi si Kotarong nakasuot ng Santa at namimigay ng mga flyer, kung saan sinabi nitong nagsimula lang siya doon ng araw na iyon at nagtanong kung matutulungan ba siya tungkol sa isang bagay. Samantala, ang mga babae sa bahay ay nagtataka kung nasan si Kotaro at hindi natuwa si Theyang hindi ito nakapractice
kung saan sinabi rin ni Shizukang ayon kay Kenji ay kumuha ng trabaho si Kotaro. Nagulat ang mga babae at tinanong kung bakit kailangan nun kaya sinabi ni Shizukang gusto umano niyang mag-ipon para sa date nila ng kanyang girlfriend. Nagulat ang lahat nang marinig ang tungkol sa girlfriend ni Kotaro at nang bumalik ang Uslak sa bahay, agad nilang tinanong kung bakit siya nagtatrabaho kaya sinabi nitong nag-ipon siya para sa bagong taon. Ngunit hindi sila naniwala kaya niyakap ni Kiriha si Kotaro at sinabing nag-ipon siya para sa kanilang date. Kung saan tila naniwala si Yurika at Ruth sa kasinungalingan ngunit kinwestiyon siya ng iba bago sila magsimulang kumain. Sa paglipas ng mga araw, si Kotaro at Harumi ay nagdisenyo sa knitting room bago pumunta si Kotaro sa kanyang trabaho at pagdating ng bisperas ng Paskong siya rin huling araw ng paaralan. Sinabi ni Kotaro kay Kenjing nagplano siya ng sorpresang party. Binigyan din niya ito ng listahan at sinabi kay Kenjing tiyaking lahat ng pangalan sa listahan ay nasa knitting room. At pagkatapos ay pumunta si Kotaro upang kunin ang mga kailangan sa party ngunit habang papunta sa knitting room ay nakatagpo si Harumi. Sinabi nito sa kanyang may problema sila't nang makarating sa kwarto ay natuklasan ni Kotarong ginagamit ng sports team ang lugar. Minungkahi ni Haruming ilipat ang party sa bahay ni Kotaro at pumayag siya't mabilis na tumakbo at di napansin si Kenji at Shizukang matagal nang nanonood na lumabas mula sa kanilang taguan at nagbigay ng thumbs up sa isa't isa. Tumakbo si Kotaro nang mabilis pa uwi at habang pabalik siya, inisip niya ang mga babae at ang mga pagbabago nila. Tinanggap niyang kahit na magkakalaban silang lahat dati, ngayon ay tinuturing na niyang pamilya ang mga ito at dumating na rin sa bahay kaya nagmadali, ngunit nagulat ito nang salubungin siya ng mga babae sa party. Doon niya napagtantong ginawa nila sa kanya ang Ultimate Uno Reverse at si Kenjing kakarating lang din ay sinabing matagal nang nahulaan ng mga babae ang plano niya. Dumating din si Shizuka at Haruming inaming tinulungan nila ang mga ito sa pagpaplano ng lahat, pati na ang pagpapagamit ng knitting room sa iba. Pagkatapos ng ilang sandali, nagtipon sila sa loob ng kwarto at nagkaroon ng masayang Christmas party at kalaunan. Hinatid ni Kotaro si Harumi pauwi sa kalagitnaan ay nagsuot ng Santa hat at balbas bago ito bigyan ng regalo. Ang regalo ay isang scarf na kanyang ginawat sobrang natuwa ito kaya agad niya yung ginamit at di nagtagal, nagsimulang mag-snow at pagdaan ng magaang na hangin ay muli namang naging Princess Alaya si Harumi. Inalis ni Kotaro ang costume at inabot naman ni Harumi ang isang regalo, kaya lumuhod siya sa harapan nito at doon, ipinangako niyang poprotektahan ito ng buong buhay, kaya ibinigay ni Harumi ang regalo at tinanggap ito bilang kanyang Blue Knight.